Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Isa pa ang dating AFP Controller na si Lieutenant General Jacinto Ligot. Nagisa dahil sa mga bahay sa Amerika na binili ng kanyang misis. Hindi ho ba kayo nagtanong sa asawa nyo? Oh, honey, bakit ka bumili ng bahay sa Amerika na hindi ko alam? Natanong ko po yan sa kanya. Oh, yun naman. Oh, di aware ka pala. Bukod sa umano'y pasalubong at pabaon sa mga hepe ng AFP at mga misis ng ilang general, pati mambabatas, may pakimkim din daw. Dating Congressman Prosper Bichay, nakatanggap daw ng ₱250,000 sa kada bisita sa Chief of Staff. Ayon sa dating AFP Budget Officer na si George Rabusa, Bichay, itinanggi ang paratang. Presyo ng mga produktong petrolyo, posible raw tumaas ng piso dahil sa krisis sa Egypt. Singil sa kuryente, tataas din ngayong buwan kahit malamig pa ang panahon. Pati tinapay, nakaambang magmahal na naman. Fare hike sa MRT at LRT, posibleng hindi muna matuloy sa March 1. Police Director Roberto Rosales, di nabigil ang galit sa reporter na naglabas ng ulat na nagdadawit sa kanya sa karnaping. I tell you, categorically you destroyed me. There is a report that exists. Hindi may hard copy, hindi siya yung inimbento. AFP, itinangging meron silang ganong intelligence report. Dalawang sumukong suspect sa massacre sa Kawit, Cavite, natikman ang galit ng mga kaanak ng biktima. Bago ang pilot episode ngayong gabi, set ng I Heart You Pare, silipin, live. At ang bagong News and Public Affairs Channel, ang GMA News TV. Mula sa GMA Network Center, narito si Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Dalawang asawa ng mga dating general, isang dating kongresista at isang auditor ng Commission on Audit. Sila ang mga nadagdag sa listahan ng mga umano'y nabiyayaan ng pabaon pati na raw ng pakimkim. Bahagi pa rin yan ng sinasabing milyong-milyong pisong katiwalian sa pondo ng Ugbong Sandataan Lakas ng Pilipinas Armed Forces of the Philippines. At ang pinakanagisa ngayong araw na ito, isang dating controller ng Sandataan Lakas na ang asawa ay nakabili raw ng 2 mamahaling bahay sa Amerika. Tinutukan sila ni Tina Panganiban Perez. Bahay sa Buena Park, California na nagkakahalaga ng mahigit $183,000. Binili ng cash. $504,000 naman ang halaga ng bahay na ito sa Anaheim, California. Bahaging binayaran ng cash at loan o pautang. Ang 2 bahay na ito raw, parehong binili at pag-aari ni Erlinda Yambao Ligot, asawa ng dating comptroller ng AFP na si retired Lieutenant General Jacinto Ligot. Pero nang tanungin si Ligot tungkol sa mga bahay, This is the first time I see that... You saw that house, alright. So, talagang hindi mo alam yung mga ginagawa ni Mrs. Ligot. Because documents that I gathered, she is the 7th owner of that house in the United States. I have documents to prove. Still, you are not aware. Still, you are not aware of the activities that your wife has been doing. These informations are included in my case against in Sandigan Bayan, Your Honor. With your respect, I invoke my right for... Kasi pag hindi ka kasi sumagot sa akin o sa amin, mapipilitan po kung patawag po yung misis ninyo. Ayoko naman ho gawin yun. Kaya kayo na lang sumagot. napaamin din ang paulit-ulit na pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada si Ligot, pero hindi pa rin ganap ang pangungumpisal nito. May bahay po, pero yung pinakita po, ngayon ko lang nakita po yan. May bahay talaga? Ang asawa niyo? According to the information filed by Ombudsman, Your Honor. Hindi ho ba kayo nagtanong sa asawa niyo, oh, honey, bakit ka bumili ng bahay sa Amerika na hindi ko alam?
Natanong ko po yun sa kanya. Oh, yun naman. O, di aware ka pala. Nung after it was filed in the Sandigan Bayan. Tinatanong na nga kita ngayon. Hindi, laging, I am not aware. Tapos ngayon, aware ka pala. Hindi rin masagot ni Ligot kung saan kumukuha ng pera ang asawa na isang housewife. Maging ang mahigit 40 beses umanong paglalabas-masok ng misis ni Ligot sa Amerika at sa ibang bansa mula 1993 hanggang 2004, hindi raw alam ng dating AFP Comptroller. Kadalasan kasama pa raw ni Mrs. Ligot ang misis ng dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes na si Teresita. Katwiran ni Ligot, mahirap daw minsan ang komunikasyon. Gayunman, inamin din niyang minsan niyang tinanong ang asawa tungkol sa mga akusasyon pero limot daw ni Ligot kung anong naging sagot ng kanya may bahay. Sabi ni dating AFP Budget Officer Retired Lieutenant Colonel George Rabusa, minsan niyang nakasama sa Amerika ang asawa ni Reyes. At sa pagkakaalam daw niya, ang AFP daw ang bumili ng ticket nito, habang siya raw mismo ang nagbigay ng $10,000 na pabaon kay Mrs. Reyes. Was there an instance that you gave them pabaon? Yes, Your Honor. To whom? To Mrs. Reyes. Sa dami po niyan, hindi ko na matandaan eh. Kasama sa ipatatawag sa susunod na pagdinig ang asawa ni General Ligot. Hihintayin din daw ng mga senador si Reyes na dumalo at kung hindi ay maaari raw siyang i-contempt. Nauna nang tumangging dumalo sa Senate hearing si Reyes. Hiniling din niyang mag-inhibit muna sa pagdinig sina Senador Estrada, Chis Escudero, Antonio Trillanes IV at Miriam Santiago sa dahilang may kinikilingan daw ang mga ito. Tina Panganiban Perez, Nakadutok, 24 oras. Nagisa rin sa pagdinig ng Senado kanina ang dating Resident Auditor ng Intelligence Service of the Armed Forces o ISAF, si Divina Cabrera. Ayon kay Retired Lieutenant Colonel George Rabusa, kapalit ng pagtatakip sa katiwalian, 2% raw ng pondong pinakikialaman ay napupunta umano kay Cabrera. May punto pa raw na hiniling niya na ipasunog ang mga ebidensya pero sabi ni Cabrera, hindi totoo ang paratang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mahigit 30 taon na sa Commission on Audit si Divina Cabrera. 13 taon dito, ginugol niya bilang auditor na Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF. Kaya naman umpisa pa lang, nagtaka na si Senador Franklin Drilon kung bakit nagtagal ng ganon bilang auditor ng ISAF si Cabrera. Hindi ka ba napagod? 13 taon kang naka-assign doon. Pare-pareho ang trabaho mo. Did you not seek new assignments? Hindi. No? Please speak to the microphone. No po. You did not seek new assignment. You like your assignment in ISAP? Obviously. Nilipat naman si Cabrera noong August 23, 2010. Yun nga lang sa Philippine Navy lang din siya napunta. I call on the COA Commission to recall and reassign Ms. Cabrera. Kino-question ito dahil sa loob daw ng mahabang panahon ng pag-audit ni Cabrera sa ISAF, naging kakuntsaba umano ito sa pag-hokus-pokus ng pera ng AFP. Katunayan, ayon kay dating AFP Budget Officer Retired Lieutenant Colonel George Rabusa, 2% raw ang pirming kickback umano ni Cabrera sa mga transaksyon. Simple raw ang hokus-pokus. Ang kung tawagi float fund umano ng AFP na binubuo ng 20 milyong piso ang daan dito. Kapag nagkulang na raw ang pondong ito, kino-convert umano nila ang pondong nakalaan bilang pasweldo ng mga sundalo. At sa bawat transaksyon, 2% umano ng pondo ang parte ni Cabrera. Hindi ko po alam yan, hindi po totoo. I beg to disagree kasi I think some of the clearing documents are really delegated sa level niya. Ang umakit lang po sa taas is Object Class 19 which is Intelligence and Confidential Funds. Buwelta ni Rabusa, may pagkakataon pa nga raw na gustong ipasunog ni Cabrera ang mga dokumento sa opisina niya. Sabi niya, pare, yung mga dokumento dito sa likod ko, masyado nang marami to. So sabi niya, baka pwede nating ipasunog. Itong dito lang naman sa opisina ko. I deny that, Your Honor. Nagka-interes din ang mga senador sa mga ari-arian ni Cabrera. Saan po kayo nakatira ngayon, Ms. Cabrera? Saan ang bahay niyo? Sa Loyola Grand Villas po. At magkano naman ang worth ng bahay mo at lupa sa Loyola Grand Villa? Yung sa amin po, mga 2.5 po. In whose name is the condominium unit in McKinley Hill?
I don't have po in McKinley Hills. I think mga, kung di ko nagkakamali, more or less, nasa mga 10 million mahigit yun eh. Sa laki ng bahay Ito ang bahay ni Cabrera sa Loyola Grand Villa sa Quezon City. Wala na po. Ang mister ni Cabrera ay dating taga Philippine Airlines at lumipat na sa isang international airline. Sa pagtatanong ni Senador Drilon, ilang beses inulit ni Cabrera na wala siyang nakitang mali sa liquidation ng mga resibo ng ISAF nung auditor pa siya. Kaya gusto ng mga senador, isumite ni Cabrera ang mga report niya sa COA noon. Sa interview ng GMA News kay Rabusa, sinabi niyang pinabiyahe ng AFP si Cabrera sa hiling ng auditor. Binigyan din daw ng AFP si Cabrera ng pambili ng kotse. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Cabrera tungkol dito pero tumanggi siya. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ipinunyag din ni retired Lieutenant Colonel George Rabusa na maging ang ilang kongresista ay naanggihan umano ng biyaya mula sa pondo ng AFP. Ang tawag daw doon ay pakimkim. Kabilang daw sa mga nakatanggap ay ang dating kongresista na si Prospero Pichay. Todo tanggi naman si Pichay. Nakatutok si Ruth Cabal. Tuloy ba nga nila yung plea bargain? Kung may pabaon sa mga nagre-retirong Chief of Staff ng AFP, may pakimkim naman daw sa ilang mambabatas. At ayon kay dating AFP Budget Officer, retired Lieutenant Colonel George Rabusa, isa raw si dating Congressman Prospero Pichay Jr. sa mga ilang beses na napakimkiman noong panahon ni AFP Chief Jomedjo Villanueva. Kada bisita raw nito sa Chief of Staff, kalahating milyong piso ang umanay tinatanggap nito. Congressman Prospero Pichay po. Pakikwento lang po. Every time po na bumisita siya sa opisina ni Chief of Staff, tatawagin po ako ni General Garcia, who was my boss then. Sandali po, sinong General Garcia yung nandito ngayon? Si Major Carlos Garcia? Opo. Okay. Sasabihin niya sa akin na, prepare mo na yung 500,000 para kay Congressman Pichay kasi nandun na siya sa office ni Chief of Staff at naghihintay na. More or less, ilang beses ka pumunta kay General Garcia para magbigay? Para kay Pichay, intended for Congressman Pichay? Kung estimate ko siguro hindi bababa sa 3. Colonel Rabusa, Your Honor, made a narration of a visit of a certain Congressman Pichay. Wala po akong maalala na ganong pangyayari po. A certain Congressman Pichay, does that mean you do not know personally Congressman Pichay? Your Honor, I know Congressman Pichay because every time we present budget before, sila po yung nandun. Did you see him in the office of the Chief of Staff? No, Your Honor. You have not seen him, or could not recall seeing you could not recall seeing him at the office of the Chief of Staff? at the Chief of Staff? Tinanggi rin ni Pichay na may natanggap siya sa AFP kapalit ng pagsusulong sa budget nito sa Kamara. Hindi rin daw totoong bumisita siya kay Villanueva. Si Pichay ang chairman noon ng House Committee on National Defense at bilang chairman siya ang nagpipresenta at nagtatanggol ng budget ng Defense Department at AFP. Pinag-aaralan daw ng kampo ni Pichay kung ano ang pwedeng ikaso kay Rabusa. Dahil sa pahayag ni Rabusa, ipatatawag ang dating kongresista. Ayon pa kay Rabusa sa pagdinig kanina, bukod sa Provision for Command-Directed Activities o PCDA, kung saan kinukuha ang mga pabaon at pasalubong, hawak din daw ng controller ng AFP ang tinatawag na float fund na dapat palaging may lamang 20 million pesos. Yung float po na yon was contained in a one vault. Ganito po kataas and the amount was 20 million. 20 million cash sa isang vault? Cash po. So the moment bumaba ng 20 million, you have to do something. Mag-convert ka na ulit, mag-release ka na. Sa budget daw ng Personal Services Fund, kadalasang kumukuha ng pera pampondo sa float fund. Nasa personal services sa mga sweldo ng mga sundalo base sa tinatawag na troop ceiling. Ang actual number of people in the military is always less than that. Di ba? Kaya the difference between the troop ceiling at saka yung actual fill up, yun ang ginagamit ninyo sapagkat savings yun walang tao yun. Pero may budget yun. That particular amount is intended for those our superiors upstairs from the Chief of Staff down to the J6. For their personal use or for operational use? For personal as well as operational use. The problem is the armed forces will never tell us what are the warm bodies
because allegedly that is a security matter. On a budget of 44 billion pesos for PS on based on troop ceiling in the 2011 budget, that's at 20%, that's approximately 8.8 billion pesos as a free fund, which is now being used, according to the testimony, for various purposes, including the source of the pabaon. Nang umalis daw sa JS o Office of the AFP Comptroller si Rabusa, na turnover daw niya ang float fund kay Colonel Antonio Lim. General Garcia told me to turn over the amount to him, sir. The answer, Your Honor, would elicit an answer that would incriminate me because of this pending forfeiture cases. And this forfeiture cases talks about unexplained wealth or illegal wealth. Gate ni Rabusa, minana lang nila mula sa nagdaang comptroller ang nakagawi ang pabaon at pasalubong, pati na ang pag-convert sa pondo ng AFP. At kung ang J6 daw ang central bank, ang mga executive assistant daw o XA ng mga chief of staff ang mga bagman. Sila raw kasi ang kumukuha ng cash sa mga taga-comptroller. Noong pong panahon ni General Reyes, si Major De Besa po, na klase 85. Tapos ang kanya assistant at that time was Lieutenant pa yun o Captain Emerson Angulo, Reserve Officer. Noong panahon po ni General Villanueva, si Colonel Hilario Atendido, class 77. At may assistant po siya noon, si class 83 na si Colonel Bagasin. Noong panahon naman po ni General Simatu, ang kanyang executive assistant noon was my classmate, Colonel De Leon. Pinatawag ng Senado ang mga nabanggit na pangalan. Nangako ang Department of National Defense sa Blue Ribbon Committee na ipaharap nito sa investigasyon ang mga nabanggit na opisyal at AFP personnel na aktibo pa sa serbisyo. Pero sa ngayon naman daw ay nagpapatupad na ng reforma ang DND para mas mabantayan ang pondo ng AFP. What are being investigated today are things of the past, and we are pleased to inform this esteemed committee that reforms are already being institutionalized and existing systems being periodically assessed and evaluated. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, itinanggi ni dating ni dating Congressman Prospero Pichay na siya ngayong chairman ng Local Water Utilities Administration na may natanggap siyang pera mula sa pondo ng AFP. Ikinagulat daw ni Pichay ang binitiwang paratang ni retired Lieutenant Colonel George Rabusa. Hindi raw totoo na bumisita siya kay dating AFP Chief of Staff Jomero Villanueva nung siya ay chairman pa ng House Committee on Defense. Isang beses nga lang daw siya pumunta sa Campo Aguinaldo at yun daw ay para sa isang tinatawag na command conference. I have not received a single centavo from the armed forces, nor have I gone to the armed forces to collect the 500,000. And as chairman of the Committee on National Defense, if I needed something from the armed forces, I would call the chief of staff to go to my office. Because At parehati po sa inyo ang iba pang malalaking balita sa araw na ito. Kasama natin ngayong gabi sa 24 oras ang ating kinagigiliwan at higit sa lahat, pinagkakatiwalaang kapuso si Rhea Santos. Rhea. Salamat, Mike. Magandang balita dahil bababa po ang presyo ng LPG pasado hating gabi mamaya. Pero bad news, nagbabadya ang panibagong oil price increase dahil sa kaguluhan sa Egypt. Nakatutok si Joseph Moro. 2 linggo na ang kaguluhan sa Egypt na isa sa mga may kontrol sa Suez Canal. Kritikal ang Suez Canal dahil doon idinadaan ang mahigit 2 milyong bariles ng langis araw-araw. At dahil sa tensyon sa Egypt, posible raw humigpit ang supply ng langis at tiyak na magpapasipa sa presyo nito. Kaya malayo man ang Pilipinas kapag nagkataon, tiyak apektado pati tayo. Nagkakaroon sila ng spekulasyon, no? yung impact ng Egypt sa oil price. Ang trending ay pataas na naman. Wala pang anunsyo ang mga oil company pero nauna na nagbabala ang Department of Energy sa panibagong oil price hike na posible raw pumalo na mahigit piso kada litro.
Kaya kung sakasakali ito na magiging ika-4 na oil price hike ngayong taon, mula Enero kabuang 1 peso and 75 centavos kada litro na ang itinaas sa mga produktong petrolyo. Kaya dumadaing na ang mga transport group. Baliwala na raw ang pisong dagdag pasahe sa jeep kapag natuloy ang panibagong oil price hike. Lalo tuloy na papatunayan na hindi yung fair increase yung lasting solution sa usapin na to, kundi yung intervention ng gobyerno sa pagpigil at pag-regulate sa presyo ng langis. So sa ganun, tila may pakonsuelo naman sa publiko, magro-rollback kasi ang LPG Marketers Association pasado hating gabi mamaya. 11 pesos sa kada 11 kilong tangke ang ibabawas. Bumaba raw kasi ang contract price ng LPG sa world market. Ngayong buwan na to, masasabi lang ho namin, patuloy pong bababa ang presyo. Yung para naman ho sa susunod na buwan ay malalaman pa po natin ito sa huling araw po ng Pebrero. Kaya si Ali Mirasol na may-ari ng pansiteria nagpasalamat na rin kahit paano. Maganda pero parang wala ding silbi kasi ang taas-taas ng bilihin. Sobra yung gulay, carrots, everything. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. At eto na nga ang ibinabala ng Department of Energy, inanunsyo ng kumpanyang Shell na magtataas ito ng presyo mamayang hating gabi. 75 sentimo kada litro ang dagdag presyo sa diesel at gasolina. Piso naman kada litro ng kanilang kerosene. Bunso daw ito ng paggalaw ng presyo sa world market. Konting higpit pa sa sinturon mga kapuso dahil pati po ang sinyal sa kuryente tataas din ngayong buwan. Yan ay kahit malamig pa ang panahon. Nakatutok si Julius Segovia. Sala sa init, sala sa lamig. Ganyan pala ang sitwasyon ng presyuhan ng kuryente. Karaniwang tumataas ang singil sa kuryente kapag tag-init, kung kailan hindi nagagamit ang mas murang hydroelectric power plants. Pero kahit malamig pa ang panahon ngayon, tataas pa rin ang singil sa kuryente ngayong buwan. Halos 12 sentimo kada kilowatt hour ang dagdag singil sa generation charge. Ang rason ng Meralco, mababa kasi ang demand sa kuryente. Kaya ang kinukuhanan nilang Independent Power Producers o IPP, dahil mababa ang benta, nagtaas daw ng presyo. When there's lower utilization, then the average prices of the IPPs also go up. Umaganda actually ang presyo ng mga IPPs kapag nag-i-improve ang kanilang dispatch. Sabi ng Meralco, buti rin daw at mababa ang presyo ng kuryente sa Napocor at Wholesale Electricity Spot Market o WESM na pinagkukunan din nila ng supply. Kaya kung kumukonsumo ka ng 101 kWh kada buwan, halos 12 pesos ang dagdag singil. Halos 24 pesos naman kung 200 kWh ang konsumo. Meron naman pamamaraan para tayo ay makapagtipid sa paggamit ng kuryente or tayo ay maging mas masinop sa paggamit ng mga household appliances. No? Kaya pagtitipid sa kuryente ang nasa isip ni Estela na may karinderya. Wala na raw siyang kikitain kung halos lahat ng produkto at serbisyo magsisitaasan. Noong isang buwan, mahigit 6,000 piso ang electric bill niya. Paano na yan? Ano magiging kikitain ko na dito? Wala na. Wala na akong masisave sa aking pagtitinda. May dagdag singil din ng customers ng Napocor sa ilalim ng Small Power Utilities Group o SPUG. Sila ang mga nakatira sa isla gaya ng Mindoro, Marinduque, Palawan, Masbate at Romblon. Dahil hirap daw ang supply ng kuryente sa lugar, hanggang mahigit piso kada kilowatt hour ang dagdag singil doon. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Pati po ang tinapay, nagbabadya na namang magmahal. Nagtaas na kasi ang presyo ng harina at iba pang sangkap na gamit ng mga panadero. Nagbabalik si Julius Segovia. Nagkakaproblema raw sa supply ng trigo sa world market dahil daw sa tagtuyot sa Russia, pagbaha sa Australia at matinding paglamig ang nararanasan sa Amerika at Canada. Kaya nag-abiso na ang Philippine Association of Flour Millers. Mahigit 80 piso ang dagdag presyo sa kada sako ng harina epektibo ngayong buwan. Dahil dyan, aabot na sa higit 700 piso ang kada sako ng harina mula sa kasalukuyang presyo nito na 700 hanggang 850 pesos. At parang domino, kapag tumaas ang harina, nagbabadya ring tumaas ang presyo ng tinapay sa Marso. Pag tumaas ang aming mga raw materials ay nararapat lang na dagdagan namin ang aming tinapay upang kami po ay mabuhay, mabayaran namin tauhan. Halos wala na raw kasing epekto ang pagbaba ng presyo ng LPG dahil sa pagmahal ng harina. Idagdag pa raw dyan ang tumataas ding presyo ng mantika at iba pang sangkap sa paggawa ng tinapay na pinapasa ng mga may-ari ng panaderya gaya ni Mang Andres. Kaya gustuhin man daw niyang magtaas ng presyo, baka raw lalo lang tumumal ang benta nila. Alalay lang, ang aming iniintay, baka sakala rin bababa. Imbis nakikita kami, nawawala yung kita namin.
Sa ngayon, mas mahal pa sa 27 pesos kada kilong NFA rice ang Pinoy Tasty na umaabot na sa 38 pesos ang presyo. Ang ibang klase at brand ng 600 grams na loaf bread naglalaro na sa 40 hanggang 49 pesos. Pati ang 10 piraso ng pandesal na 25 pesos na ngayon, halos presyo na ng 1 kilong bigas. Kaya naman nakaamba pa lang ang pagmamahal ng tinapay. May pakiusap ng mga suki ng bakery. Sana mababa pa rin yung dati pa rin sanang presyo. Pag tumaas ang tinapay, hindi na kami makakabili nung yung aming talagang paboritong merienda. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Ito, matapos po ang mga balita tungkol sa pagtaas ng mga presyo, balikan naman natin ang mga balita kaugnay sa anomalya sa pondo ng militar. Nakatatanggap na raw ng mga banta sa kanyang buhay ang nagsiwalat noon na si dating COA Auditor Heidi Mendoza. Pero wala raw atrasan ng kanyang krusada na ihayag ang katotohanan. Nakatutok si Ray Alvis. Kung sa hearing noong 1 linggo sa Senado, emosyonal si dating COA Auditor Heidi Mendoza at nakikiusap na wag na siyang pagsalitain pa sa Senado. Kanina, tila mas buo ang kanyang loob sa pagisiwalat ng kanyang mga nalalaman. Hindi na rin siya mailap sa media. Marami po kasing accusation. Una, may sabi daw natakot lang, nag-atras na o kaya nabayaran. Of course, masakit ho yung mga accusation na yan dahil napakalaki na ho na sinimulan natin. Pero nakakaramdam na raw siya ng banta. Madaling araw ng Sabado, may tumawag sa kanyang cellphone pero di niya kilala ang numero. Di raw nagsalita ang tumawag pero ipinarinig sa kanya ang recording ng kanyang testimonya sa kamera noong nakaraang linggo. 2 beses daw siyang tinawagan nito. Nagka-death threat ho kami ng Sabado ng madaling araw. Nakaka-torture para sa makakarinig. It's a message like, I know where you are. Sinasabi ko naman po, okay lang, you know where I am and I do know that you are after me, but there is a God who sees all of us. Kahina-hinala raw ang timing ng tila pagbabanta. Mula na nag-audit ako ng Garcia case hanggang sa Magsandigan Bayan, wala ho ako na-receive na threat. Pero nung magsasalita na ho ako sa COA, bigla ho ako may threat. So, masakit ho sa akin yan. Bukod sa kanyang pananampalataya sa Diyos, nanawagan din si Mendoza sa kapwa Pilipino na protektahan siya at ang kanyang pamilya. Sa kabila ng mga banta, hindi raw magpapapigil si Heidi Mendoza sa pagsasabi ng katotohanan. May mensahe siya sa mga taong galit sa kanya. God bless you. At also, I am asking you, this is the time to repent and this is the time that you are given the chance to save the name of your children. Alang-alang ho sa mga anak nyo, nakikiusap po ako, magsabi po sana tayo ng totoo. Paglilinaw ni Mendoza, hindi niya sinisira ang imahe ng COA. Alam daw niya may mga dati siyang kasamahang naniniwala sa kanya. Patuloy pa rin bumubuhos ang suporta para kay Mendoza. Ang Courage na grupo ng mga empleyado nakiisa sa krusada kontra korupsyon. Nanawagan din silang imbestigahan ng COA. Ang grupong Akbayan naman namigay pa ng pito bilang simbolo ng suporta sa mga whistleblower gaya ni Mendoza. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makunan ng pahayag ang COA. Lee Alves, nakatutok, 24 oras. At habang ang ilang general ay may mga naglalakihang umanong mga bahay, ang ilang ordinaryong sundalo ay halos walang maipundar sa liit ng kanilang sweldo. Kaya sumasama raw ang loob nila sa mga nababalitang katiwalian sa Ugbong Sanatan. Nakatutok si Lia Manyala. Ang bahay na ito na raw ang katuparan ng pangarap ni retired Master Sergeant Tranquilino Aizon na mabigyan ng maayos na tirahan ng kanyang pamilya. Sa 33 taon niya kasi sa serbisyo sa Philippine Army, hindi na raw niya mabilang kung ilang beses silang nagpalipat-lipat ng tahanan sa tuwing malilipat siya ng destino. Talaga lang kami nag-uupa. Kung saan kami napadpad, doon kami titira. Ngayon, nung nabalik ako dito sa Maynila, yan, nalaman ko na may pabahay ng AFP, kaya nagabil din ako ng pabahay dito. 2 taon nang retirado sa serbisyo si Aizon, pero ang bahay niya, 10 taon pa niyang huhulugan bago tuluyang mapasa kanya. Ang burger at siomai stand na ito, ang isa lang sa napundar niya sa kanyang retirement pay na pinagkukunan niya ngayon ng pinagkakakitaan. Isa lang si Aizon sa mga sundalong kumuha ng pabahay sa AFP dito sa Taguig. Ang asawa ni Aizon na si Mercy, putol na ngayon ang isang binti dahil sa komplikasyon sa sakit na diabetes. Kaya gano'n na lang ang sama ng loob ng mag-asawa matapos mabalitaan ang di umano'y naglalakihang bahay ng ilang general sa AFP. May pera kaya nakabiyahe sila papuntang
Punta sa bakasyon. Naibiyak ka ba ng asawa mo ever habang sundalo siya? Wala nga, ma'am eh. Kahit dito nga sa isang taon ay 5 years saka ako pauwi probinsya, ma'am. Talagang masakit talaga sa kalooban namin na lalong-lalo na kami mga retired. Kasi nalaman namin na ganun ang nangyari sa AFP. Si Didith Basilio na asawa ng isang enlisted personnel sa Philippine Navy, napapangiti na lang daw sa inggit sa mga asawa ng mga general na nakakapagbiyahe kung saan-saan. Hindi namin kayang magbiyahe ng ganun kalayo kung saan-saan. Hanggang dito lang, mula 13, tapos papunta dito sa Maynila. Ang sweldo kulang pa sa pagkain. Siyempre may pinapagatas kaming baby. Tapos pambayad pa ng bahay, kuryente, tubig, pagkain. Hindi lang mga pamilya ng mga sundalo ang nakatutok sa investigasyong ginagawa sa Senado. Pati mga karaniwang mamamayan sa isang karinderya dito sa Quezon City na kuna naming nanunood sa special coverage ng GMA News. Kung silang mga pamilya ng mga maliliit na sundalo ang tatanungin, dapat na raw matuldukan ng korupsyon sa AFP. Kawawa naman daw kasi ang kanilang mga asawa na halos ibuwis ang buhay sa serbisyo para sa kakarampot na sweldo. Malit yung sahod ng mister namin. Maraming gastusin. Kahit anong klaseng sundalo, delikado lahat kasi kahit saan pwede. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Hello there mga kapuso, ay naabangan na ngayong gabi ang pilot episode ng romantic comedy series na I Heart You Pare. At live mula sa mismong set ng pinakabagong Kapuso Primetime Show. Ayun sila makakapanayam natin ang mga bidang sina Ding Dong Dantes at Regine Velasquez. Hi Dong! Hi Reg! Kaya wag na wag niyong palalampasin yan at iba pang chika, maya-maya lang. Susunod! Kaanak ng mga biktima sa masaker sa Kawit, Cavite, hindi nakapagpigil na makita ang dalawa pang suspect. Pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT, hindi muna matutuloy sa unang araw na Marso. At ang inaabangang pagpapalabas sa Station ID ng bagong News and Public Affairs Channel na GMA News TV, mapapanood ninyo dito sa 24 oras. Hawak na po ngayon ng mga otoridad ang 4 na sospek sa masaker sa Kawit, Cavite noong isang linggo. Pagnanakaw lang daw sana ang kanilang gagawin pero dahil bangag sila sa shabu, napatay nila ang mga biktima. Si Steve Dailisa, naka-alerto 24. Di nakapagpigil ang pamilya Serida nang makita ang mga sospek sa karumal-dumal na pagpatay kina Dennis Panganiban, Christy Saromo at kasintahang si Edgar Serida nitong isang linggo. Gusto kong pumutin yung mukha. Kapwa may takip ang mukha ni Rafi Hempisaw at Hannibal Fernandez nang sumuko sa Cavite Provincial Police Office. Nitong Sabado na unang naaresto ang isang menor de edad na si Bugoy at ang pinsang buo ng biktima at tinuturong utak sa krimen na si Ricardo Chavez. Na-recover na rin ang tricycle na ginamit na getaway vehicle ng mga sospek. Iniba na ang pintura nito. Batay na mismo sa salaysay ng mga sospek, dito sila dumiretso sa Imus Public Cemetery matapos gawin ang karumal-dumal na krimen. At dito mismo sa ibabaw ng nicho na ito pinagpartihan nila yung mga ninakaw na gamit mula sa mga biktima. Matapos nga ang partihan, itinapon naman nila yung mga ginamit na patalim gaya ng kutsilyo at ice pick dito sa ilog sa likod nitong sementeryo. Kasama ang soko, itinuro rin ni Chavez ang bubong kung saan inihagis niya ang t-shirt na suot nang gawin ng krimen. Natagpuan din ang pares ng medyas na sinuot ng mga sospek para ikubli ang kanilang fingerprints. Inamin ng mga sospek, pinlano nilang pagnakawan ng mga biktima pero nagtuturoan sila sa kung sino ang sumaksak at pumatay sa kanila. Sa inyo, pagbaba namin sa taas, pinatay nyo na. Naku po, Archie. Kuya Gado, re-rapin mo pa, di ba? Naku po. Re-rapin mo pa si Christy Gado. Ikaw lang nagsabi sa akin yan. Ikaw sumaksak, pinutol mo lahat ng leeg. Ikaw, puro ka, ayaw mo, meaning kaso mo. Wala naman kami tayla para patayin yun si. Ano ba namin yun? Hindi naman namin kilala yun. Ikaw kaya mo nagawa yun doon. Dahil sa biyena mo, may utang kayo ron. May utang kayo ron. Pati asawa mo. Nakita ko po, sinasaksak na ni Kuya Gado. Si Kuya Edgar. Tapos si Baldo, sinasaksak na si Dennis. Buhay pa si Dennis, pero pinatay mo pa rin, Kuya Gado. Nilagyan mo ng damit sa muka.
Ayon kina Fernandez at Hempisaw, hindi raw sila pinartihan ni Chavez na nagawa pang magburakay matapos ang krimen. Dahil sila nakasyabu nung nangyari yun. At ang kanilang intensyon daw ay magnakaw lang, pero along the way ay lumala ang krimen dahil siguro sa influence ng drugs. Along the way, ang balak daw nila is tumakbo, kakilala pa, pinsang buo ni RC. So siguro dahil nga sa epekto ng droga sa binigog, ando na nangyari na para walang ebidensya, walang makapagtestigo, pinatay nila yung tatlo. Dobleng bigat sa dibdib naman ang dala ni Aling Leticia Solis, yahin ng biktima at suspect. Pero desidido raw siyang kasuhan ang nagkasalang pamangkin. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, hindi napigil ni Police Director Roberto Rosales ang kanyang galit nang makaharap ang reporter na naglabas ng ulat na nagdadawit sa kanya sa carnapping. Ipinakita ng reporter ang bahagi ng intelligence report na naging basehan daw ng kanyang istorya. Pero ang AFP, itinangging may ganun silang ulat. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pero yon, sa ginawa mo, Arlene, I tell you, categorically you destroyed me. Galit si Police Director Roberto Rosales sa mamamahayag na si Arlene de la Cruz na magkaharap sila kanina matapos ang press conference sa Camp Crame. Si de la Cruz ang sumulat sa article na nailathala sa Philippine Daily Inquirer kahapon na nagdadawi kay Rosales sa carnapping sa bansa. Base sa dokumentong nakuha niya mula raw sa isang intelligence unit ng AFP. Pero sabi ni Rosales, wala itong katotohanan at basihan. Sa'yo lang nanggaling na sabi mo nga meron ka nabasa, ganon-ganon. Nasaan yung pakita mo sa akin? Sabi mo na sa newspaper, may kopya si Secretary Robredo. You know, when I talk to him... Depensa ni De La Cruz, may basa ng report niya at hindi ito gawa-gawa lang. I will stand by my story. Unang-una, I have it. It's not based on a text message. There is a report that exists. Hindi may hard copy. Hindi siya yung inimbento, hindi siya yung tumingila sa ano at merong report. It's a trusted source. That's why I used it. Hinala ni Rosales baka na ito ng mga nasa likod ng carnapping para ilihis ang investigasyon. Come out in the open. Bring all your cohorts. Bring all the pieces of evidence and face me like a man. Hindi yung patago-tago doon sa sinasabi nilang media leak. Masama rin ang loob ni Superintendent Napoleon Cauyan sa pagkakadawit sa carnapping. Giit ni Cauyan, marami silang accomplishment kontra carnapping nung siya pa ang hepe ng Task Force Limbas ng Highway Patrol Group. I deny na ako'y protector ng Dominguez Carnapping Group. Ipinakita ni De La Cruz ang bahagi ng nasabing intel report sa ilang taga-media na ginamit daw niyang basihan. Pero ang isap na itinuturong pinagmula ng intel report, sinabing wala raw silang inilalabas na ulat. Itinanggi rin ni DILG Secretary Jesse Robredo na nakakuha siya ng kopya nito at mismo ang PNP wala rin daw natatanggap. Hindi raw binabaliwala ng PNP ang mga naglalabasang report hinggil sa di umano'y pagkakasangkot ng ilang pulis sa carnapping. Kabilang na nga rito sina Rosales at Cauyan. Sa katunayan, bumuo na nga raw sila ng investigating team na tututok dito. Ipatawag lahat itong mga taong nami-mention nang sa ganun ay maliwanagan kung ano nga ba itong mga reports na ito. Kaninang hapon, nagpa-blatter si De La Cruz sa pulisya matapos ang komprontasyon nila ni Rosales. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Inaabangan na ngayong gabi ang pilot episode ng newest Kapuso Primetime Show na I Heart You Pare. Nasa mismong set nito si Lar Santiago. Kamusta dyan, Lar? Pia, lahat ay excited na dito sa set ng I Heart You Pare dahil ngayong gabi na nga ang pilot episode nitong pinakabagong romance comedy ng GMA. At first time na gumawa ng ganito si Ding Dong at si Reggie naman, first time niyang makasama si Ding Dong sa isang soap opera. Nandito tayo ngayon sa kung tawagin nila ay Bar Love. Ito yung bar kung saan kinukunan yung mga performances ng mga impersonators at ng mga drag queens nakasama ni Regine. Dahil ang role dito ni Regine ay isang bading, nagpapanggap na bading. At naging isang naging isang performer nga siya sa isang bar. Kung saan naman manager si Ding Dong at kung saan din
nag-cruise ang landas nila ng kaaway niyang mortal dito sa bar na si Vodka o si Paulo Ballesteros. At dito sa set ay talagang binihisan talaga ng production ng GMA itong lugar na ito kung saan sila nagte-taping. Talagang pinagmukha nilang isang gay bar talaga, at kumpleto, may stage at ang mga may set design, all the works. At nandito ang mga ilan sa mga bituin ng I Heart You Pare sa pangunguna nga ni Regine at Ding Dong, at gayon din si Micelia Rodriguez, si Ian Veneracion, nakita rin natin dito si Paulo Ballesteros at ang iba pang mga artistang involved. At kasama natin ngayon si Regine at si Ding Dong. Iyan, may tanong ka ba kay Regine at kay Ding Dong? Regine, Reg, mahirap bang gumanap na bading? Hindi naman. Ang mahirap actually dito sa role na to kasi hindi naman ako nagpapanggap na bading lang. Merong isa pang character which is yung babae na character, yung Tonya. Siya talaga yung totoo. Tapos si Tonya yung nagpapanggap na bading. So, kailangan ko munang buuhin yung character ng girl bago ako makapagpanggap. Kasi syempre dapat lumalabas yung totoong character. Yun. Meron ka bang peg para sa character mong bading dyan, Reg? Yung pagka-drag queen mo? Palagay ko yung director namin, si Direk Andoy. Oo. Kasi parang parang baka nga yung after a while, yung hindi nyo na kami makikitang magkahiwalay. Kasi baka i-absorb na ako ni Direk Andoy. Mahirap ba gawin yung mga looks mo para dun sa drag queen role mo? It looks very complicated. Yung makeup, parang napaka-komplikado. Ilang oras bang ginugugol para lang maging ganyan ang itsura mo? Hindi naman masyadong komplikado. Plus, meron naman akong tumutulong sa aking makeup artist, si Richie Chan. Siya yung nagme-makeup sa akin. Tapos, kasi drag lang naman. So, may mga pegs naman kami. So, may mga kinukopyahan naman. So, hindi ganun ka-complicated. Yung mahirap lang yung wig, mainit. I'm sure bukod sa nakakatawang story at nakakilig na story, aasahan ng mga tao or talagang i-expect nila, antabayanan nila mga different looks mo dyan, Reg. Oo, nako. Abangan nila yung mga iba't ibang looks ni Tonya. Magpapauso ka na naman dyan. Exciting to. Tsaka yung lang siya, simple lang. For Dong naman, yes. Dong, you've probably done so many different roles already, pero first time mo sa isang comedy series. Ang tanong ko naman sa'yo ay, mahirap bang magpatawa? Lahat lang ginagampanan ko, mahirap talaga, pero I can say na ang comedy it's in a league of its own. Pero naging madali para sa akin dahil I'm surrounded by so many talented na mga artista. And lahat talaga, kahit na first time ko gumanap ng sa isang romantic comedy, natutulungan nila ako. And right now, parang everything is just parang normal na and smooth sailing. So, swabing-swabe na lahat. Yeah. Sabi nga nila, Dong, comedy is a serious business. So, aantabayan na namin ang pagganap mo bilang isang komedyante. Maraming salamat, Ding Dong and Regine. Thank you. Don't forget, I Heart You Pare, mamaya na yan. Yes, pagkatapos ng Machete. Machete. At maraming salamat din kay Lar Santiago. Thanks, Lar. Susunod na po, Rufa May Quinto, makikigulo naman sa Dwarfina bilang isang dawendeng kikay. Abangan niyo po yan. Susunod! 59 na bahay sa bansang Australia na abo sa bushfire. Ang station ID ng bagong News and Public Affairs Channel na ang pangalan ay GMA News TV. Kauna-unahang pagkakataong matutunghayan ninyo dito lang po sa 24 oras. Dr. Francesco. Tumangguni sa Department of Justice si dating Senior Superintendent Cesar Mancao. Kasunod yan ang pagbasura ng Court of Appeals sa kaso ni Senador Panfilo Lacson kaugnay ng Dacer Corbito double murder case. Nagain naman ang mosyong ng kampo ni Lacson para linawin ng korte kung dapat pa rin bang tugisin ang senador na katutok si Teresa Andrada.
Maagang pumunta sa DOJ si dating Senior Superintendent Cesar Mancao at ang kanyang abogado para makipagpulong kay Justice Secretary Laila De Lima. Gustong malaman ni Mancao ang mga susunod na hakbang ng DOJ tungkol sa Dacer Corbito double murder case. Dismayado raw si Mancao sa naging desisyon ng Court of Appeals na nagsabing hindi raw siya credible at kapanipaniwalang testigo dahil sa ilang beses niyang pagpalit ng affidavit. Iyan kasi ang ginamit na basihan ng Court of Appeals sa pagbabasura ng double murder case laban kay Senador Panfilo Lacson, pati na sa kanyang warrant of arrest. Giit ni Mancao, totoo ang mga sinabi niya. May alam daw si Lacson sa special operations para itumba ang PR man na si Bobby Dacer at driver na si Emmanuel Corbito. Yun lang nalaman ko kaya yun lang masasabi ko. Kaya I've sacrificed a lot. I sacrificed to be away with my family. 3 years na. Nawala nga ako sa serbisyo. Itong buhay ko, in danger pa. Inatasan na ni De Lima ang prosecution panel na agad makipagpulong sa Solicitor General at mga abogado ni Dacer at Mancao. I advise them to convene a joint conference para pag-usapan ng husto the merits or the demerits as the case may be ng resolution ng Court of Appeals and what should really be the next course of action. Giit ni De Lima, tuloy rin daw ang manhunt laban kay Lacson. An acquittal is immediately final and executory, but not this one. This is yet still the determination of the probable cause. Ang pamilya Lacson hindi raw maintindihan si De Lima. Kitang-kita mo na mali naman ang ginagawa. At kung iyan ay nagagawa sa isang senador, kaya talagang dapat labanan din ipingi. Dahil pagka iyan pinabayaan natin, di pwedeng gawin niya sa ibang senador. Pwedeng gawin lalo na sa mga pangkaraniwang tao. Dito naghain na ng motion for clarification ang kampo ng senador sa Court of Appeals. Sa Rule 117 daw ng Rules of Court, dapat i-discharge na ang isang akusado kapag nabasura na ang criminal case laban sa kanya. Namigay rin sila ng kopya ng desisyon ng Court of Appeals sa tanggapan ng mga otoridad. To request the government law enforcement agencies not to implement the warrant against Senator Lacson if and when he decides to come out. Ang kampo naman ng mga Dacer, balak daw maghain ng motion for reconsideration sa Court of Appeals ngayong linggo. Right now, because the 15-day period has not yet elapsed, in fact, we have up to February 19 to file a motion for reconsideration. That resolution of the Court of Appeals is not susceptible of implementation. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Ibinasura ng Ombudsman ang kasong inihain ni Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson laban kay Senador Miriam Defensor Santiago. Ito'y kaugnay sa privilege speech ni Santiago noon kung kailan tinawag niyang weteng lord si Singson. Ayon sa Ombudsman, hindi raw saklaw ng kanilang otoridad si Santiago dahil miyembro siya ng Kongreso. Ito na ang ikalawang pagkakataon na ibinasura ng Ombudsman ang reklamo laban kay Santiago na nag-uugat sa kanyang privilege speech. Ang unang reklamo ay bunsod ng talumpati niya tungkol sa umano'y katiwalian sa DILG at sa road users tax. Balak iakyat ng kampo ni Singson ang kanilang reklamo sa Korte Suprema. Chika Minute! Balik Pilipinas ang American singer na si Steven Bishop. Nandito siya para muling mag-concert ngayong Love Month. Ito na raw ang kanyang 6th time sa Pilipinas at lagi raw siyang nag-e-enjoy sa tuwing pumupunta rito. Isinama niya nga pa nga this time ang kanyang girlfriend. Isa sa classic love hits ni Bishop ang It Might Be You. At nagpasample pa nga siya. And it's telling me it might be you all of my life. Up next, tunghayan po sa kauna-unahang pagkakataon ang station ID ng GMA News TV. Mamaya na yan. Susunod, mga realista sa bansang Egypt, idinaan sa sayaw ang kanilang kilos protesta. Ang pambansang kamao nating si Manny Pacquiao excited nang makaharap ang presidente ng Amerika na si Barack Obama. Walang patindabang tutok sa mga balita dito sa 24 Oras. Sa Western Australia, halos 60 bahay ang nasunog dahil sa bushfire. Sa lakas ng hangin, hindi napigilan ang pagkalat ng apoy hanggang sa mga bahay.
Pahirapan ang pag-apula sa sunog at kinailangan pang gumamit ng helicopter. Daan-daang residente ang inilikas sa kasagsagan ng sunog. Nagpahayag naman ng pakikisimpatya ang Prime Minister ng Australia sa mga kababayan niyang apektado ng iba't ibang trahedya tulad ng baha at sunog. Mga kapuso, hindi na po muna itutuloy sa Marso ang dagdag pasahe sa LRT at MRT. Pag-aaralan daw muna ng mga otoridad ang mga isyong inilatag ng iba't ibang sektor. Nakatutok si Jamie Santo. MRT, LRT, fair hikes! MRT. Makalipas ang hindi tinigilang pangangalampag ng iba't ibang grupo laban sa nakaumang nadagdag pasahe sa MRT at LRT sa susunod na buwan, nagdesisyon ng Department of Transportation and Communication o DOTC na ipagpaliban muna ito. Paliwanag ng Light Rail Transit Authority Corporate Board Secretary Attorney Hernando Cabrera, wala pa kasing desisyon ng board sa fare adjustments kaya hindi pa ito pwedeng maipatupad. Marami pa raw kasing kailangan busisiin pero di raw ibig sabihin wala nang magiging dagdag pasahe sa MRT at LRT. So we have to look into ngayon dun sa mga nakalap namin ng mga position papers, mga reaction, mga hinaing ng mga nag-attend ng public consultation. So kailangan naming pasadahan ito, re-reviewin namin, i-evaluate namin, and then gagawa kami ng report. Kaya naman kahit bahagyang nakahinga ng maluwag ang mga estudyante, di pa rin daw sila titigil sa pangangalampag sa Administrasyong Aquino. Baka raw kasi kung kailan sila bakasyon, saka naman ipatupad ang fare hike na tiyak na sasapol sa bulsa ng kanilang mga magulang. Kaya naman panawagan nila, kung gusto mo talaga ng daang matuwid, dapat ganito. Dapat ibasura mo ni MRT, LRT sa pinaka-maagang panahon. Dapat clear policy pronouncement from the President na wala na pong MRT, LRT fare increase. Ang mga estudyante po ay 30% ng mga araw-araw na sumasakay sa LRT at MRT. At kung dito po yan sa UP, nasa puso kami na dinadaanan ng Katipunan LRT2 station at maging ng Quezon Avenue MRT station. Kaya ramdam na ramdam ng mga estudyante yung halos 100% if ever sa panahon na siya maipataw na. Tuwang-tuwa naman ang mga regular na suki ng MRT at LRT sa balita. Oo, natutuwa naman kasi hindi masyadong magagastusan, madadagdagan ng gastos sa mga anak ko. Malaking bagay yun dahil ngayon napakahirap ng buhay, marami rin mga walang hanap buhay, malaking tulong sa ating mga mamamayan yun. Pero kung hanggang kailan, wala pa rin makakapagsabi. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Pumirma ng Memorandum of Understanding ang GMA New Media Incorporated at Manila Jockey Club. Layo nitong pagsanibin ang multimedia technology at e-commerce sa pagbuo ng cutting-edge gaming experience. Halimbawa, ang mahihilig sa horse racing, racetrack, TV at radyo lang ang paraan dati. Ngayon, pwede na rin sa internet at mobile connectivity o cellphone. Pumirma para sa panig ng GMA Network ang chairman and CEO nito na si Attorney Felipe Gozon at President and COO na si Gilberto Duavit Jr. Naroon din ang Chief Financial Officer at SVP ng Corporate Services Group ng GMA na si Felipe S. Yalong at ang President and COO ng GMA New Media na si Jude Gallares. Para naman sa Manila Jockey Club, pumirma ang chairman nito na si Attorney Alfonso Boy Reyno Jr., EVP, COO at Director nito na si Attorney Alfonso King Reyno III, Vice Chair na si Marisa Tan at Director na si Luisa Morales. Digital technology has changed media consumption in a very profound way. Nowadays, the options have exploded. The internet, the mobile connectivity, multimedia tools, and other new technologies. We're now able to utilize the expertise of both GMA and MJC in providing new platforms such as viewing karera sa, let's say, sa mobile phones or sa online. Ang kahulugan nito is maski nasa labas kayo ng bahay, then pwede pa rin kayong makilahok sa karera. Mga ralista sa Egypt idinaan sa sayaw ang kilos protesta. At pambansang kamao Manny Pacquiao excited nang makaharap si US President Barack Obama. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras. And I have confidence. Bigatin po ang ating pambansang kamao si Kongresista Manny Pacquiao, lalang nakatakda lang naman siya makipagpulong sa Presidente ng Amerika na si Barack Obama. Nakatutok si James Velasquez.
muling masisilayan ng boxing fans sa Amerika si Manny Pacquiao sa kanyang pagbabalik doon sa Miyerkules para sa press tour ng kanyang laban kay Shane Mosley. Pero hindi basta-basta ang US trip ni Manny. Bukod sa Las Vegas at New York, bibisita rin siya sa Washington DC kung saan makikipagpulong siya kay US President Barack Obama. Kaya naman gano'n na lang ang excitement ni Pacman na makilala ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Handa na rin si Pacquiao sa magiging dialogo nila ni Obama. Bukod sa sports, baka pag-usapan din daw nila ang politika. I'm excited to meet the president and it's my honor. Ipapakilala ko yung Pilipinas and kung makabisita siya rito, mas maganda, di ba? And then kung hindi lang bisita or may maitulong sa ating bansa, especially to my province. Nitong Sabado, nakita ng buong mundo resulta ng mga sakripisyo ng pambansang kamao nang ipakita ang kanyang bahay sa Los Angeles, California sa sikat na MTV show na Cribs. Mga bahay ng mga pinakasikat na mga artista, entertainer at atleta lamang ang ipinapalabas sa programa. Si Pacquiao ang kauna-unahang atletang Pilipino na napanood sa palabas na ito. Actually, ayaw ko sanang pumayag na ipalabas sa mga ganon. Kasi baka sabihin na pinagmamalaki ko yung o pinagyayabang ko yung mga nabili ko. Pero siyempre baka sabihin naman nila na masyado akong madamot o isnabero. So okay lang at pasalamat naman ako dahil nakabili ako ng mga ganyan dahil sa pagsisika, pagtitiwala ko sa Panginoon. James Velasquez sa Katuto, 24 Oras. Bida po ang mga aso sa isang contest sa Lipa, Batangas. Binihisan pa ang mga aso. Merong nakagown, merong may iba't ibang palamuti. Iba't iba rin ang lahi ng mga aso pero lahat ay talaga namang angko-cute. Ang contest na yan ay bilang pagdiriwang sa nalalapit na araw ng mga puso. Sa huli, panalo po ang asong si Shider na nakakostyum ng isang tinatawag na wizard. Susunod! Panoorin sa unang pagkakataon ang station ID ng GMA News TV. Tutukan yan dito sa 24 Oras. Ipinakilala na po ang mga programa at mga bigating personalidad na bubuo sa News and Public Affairs Channel ng GMA Network. Ang bagong himpilan na ang pangalan ay GMA News TV. Nakatutok si Maris Umali live mula sa lungsod na Makati. Maris! Mike, pagdating nga sa pagbabalita, ang GMA News ang pinagkakatiwalaang organisasyon ng mga Pilipino. At narito na nga ang pinakahihintay ng mga manonood, lalo na yung mga naghahangad ng oras-oras na balita at impormasyon dahil ngayong gabi, ilulunsad na ang news channel ng GMA Network, ang GMA News TV. Nagsama-sama ngayong gabi dito sa A-Venue sa Makati ang pinakamalalaki, pinakarespetado at pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Dahil ngayong gabi, tinugunan na ng GMA Network ang mga panawagan para sa mas mahabang oras ng pagbabalita sa Free TV. Sa pagbubukas ng GMA News TV, maaasahan ang pagbibigay ng pinakasariwang balita at impormasyong makabuluhan at napapanahon. At makasisiguro ang mga manonood na tunay na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan at serbisyong totoo lamang ang mapapanood sa GMA News TV. The news is becoming more and more important. Oras-oras hanggat maaari, kung may kailangan o nais malaman, at least we anticipate that need, no? And well, a news channel is the answer. Maaasahan nila ang tuloy-tuloy na pagbabalita. Every hour meron tayong balita. Makakaasa sila ng public affairs program sa prime time na matagal nang hinahanap ng public from us. At higit sa lahat, maaasahan nila ang pagpapatuloy ng serbisyong totoo. Makikita nila ang responsible reporting, accuracy, objectivity, all of the things that GMA News and Public Affairs is known for. Ngayong gabi, pakikilala ang iba't ibang mga programang pakaabangan ng manonood. Una narito ang kauna-unahang newscast ng isa sa mga haligi ng GMA at Peabody awardee na si Jessica Soho sa kanyang State of the Nation with Jessica Soho.
State of the Nation po, gabi-gabi, tatalakayin natin ang mas malalim ang mga issue sa ating lipunan para higit pong maunawaan at tututukan natin yung pinakamalalaking balita, bibigyan natin ng konting analysis at ibang perspektiba para mas makita natin ng buo ang katotohanan. Isa pang haligi ng GMA News and Public Affairs na si Mike Enriquez ay mapapanood sa kaniyang programang Double B sa News TV, ang simulcast ng kaniyang programa sa AM radio ng GMA Network. Si Mel Chanco naman ang mangunguna sa Public Affairs Block sa kaniyang programang Powerhouse. Si Arnold Igan Clavio ay maghahatid naman ng pinakamalalaking balita sa buong bansa sa programang Balita Pilipinas. Si Vicky Morales ang magbibigay ng magagandang balita linggo-linggo sa kaniyang programang Good News. Sina Howie Severino naman at Cara David ang maghahatid ng balita sa umaga sa kanilang newscast na News to Go. Patuloy namang maghahatid ng balita tuwing tanghali sina Rafi Tima at Pia Arcangel sa Balitang Hali Lunes hanggang Biyernes at ang inyong lingkod kasama si June Veneracion sa Balitang Hali Weekend. Magbabalik din sa ere ang award-winning news magazine program na Brigada kasama ang isa sa mga orihinal na host nito na si Jessica Soho. Sina Ivan Mayrina at Connie Siso naman ang tutugon sa iba't ibang problema at reklamo ng bayan sa kanilang programang On Call. Ilan din sa mga abangan ng mga programa ng mga pinagpipitagan ng sina Maring Winnie Monsod at Malu Mangahas. Mga kasama ni Mangahas bilang advisors, sina Sheila Coronel, Marites Vitug, Ed Lingao, Grace de la Peña at Florian Balmes. Aabangan din ang mga programa ni Ramon Bautista, RJ Ledesma, Jace Flores, Susan Enriquez, Cesar Apolinario, Drew Arellano, Chino Trinidad, Solen Yusuf, Rian Ramos at marami pang iba. Pero ngayong gabi, may iba pa kaming pabawa para sa inyo, mga kapuso. Coffee makers to go ang Mike, aabot sa 1,000 ang inaasahang dumalo nga ngayong gabi dito sa trade presentation. May mga papremyo rin at magsisimula na sa February 28 ang GMA News TV na mapapanood sa Channel 11. At ngayon nga, ang bawat nakatutok, masasabi ng oras-oras, alam ko. At yun ang pinakasariwang balita mula rito sa Makati. Mike? Maraming salamat, Marie Sumali. Makikigulo si Rufa May Quinto sa telefantasyang Dwarfina. Ang role niya, isang duwending kikay. Makichika kay Aubrey Carampel. I've been waiting for this. Blonde ang suot na wig ni Rufa May Quinto nang interviewin siya ng GMA News sa unang araw ng taping niya para sa Dwarfina. Ito raw ang kanyang look para sa bagong karakter na gagampanan niya sa telefantasya bilang si Duen Kikay. Siya ang duwende na magiging kaibigan ni Dwarfina na ginagampanan ni Heart Evangelista. Hindi ko pa suot yung outfit ko. Hindi pa ako ready sa lagay na ito. Very light hair pa lang. So, mapapanood nila yan gabi-gabi yung mga ibang magaganda kong outfit. So, tuturuan ko si Heart paano rin umarte, kakikayan. Magandang araw ang pagpasok ng taon para kay Rufa May dahil bukod sa bagong show, maraming project raw ang nakatakda niyang gawin. Kabilang na ang pelikulang Buba Part 2. Ang Buba ang launching movie ni Rufa May na naging dahilan ng lalo niyang pagsikat bilang isang sexy comedian. Malapit na yan this year. So, yun na muna. Diba? Ang ganda. Oo. Tapos sa May, concert on May, Rufa May. Sa dami ng trabaho niya, itinanong namin kung may panahon pa siya sa love life. Meron din naman. Meron din. Meron na lang. Muna. Diyan siya kung busy pa no? Mag-harness pa nga Love is in the air, kumbaga. In the aircon. In the aircon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz. At yan po mga buena manong chika for this week. Tutok uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Mga kapuso, batid po ng GMA News na oras-oras may nagtatanong. Oras-oras may naghahanap ng impormasyon. Oras-oras may nangangailangan ng sagot. Yan po ang layunin o layong tugunan ng bagong News and Public Affairs Channel ng GMA, ang GMA News TV, at yan po ay mapapanood sa Channel 11. Narito po ang mga eksena sa paggawa ng Station ID ng GMA News TV. Sinasailalim po niyan ang iba't ibang mukha ng taong uhaw sa makabuluhang balita at impormasyon. Yung mga tao na tinatawag ng curious, yung mga mahilig magtanong, yung mga may pakialam sa nangyayari sa kanilang paligid, yung mga nag-iisip, yung mga nagbabantay sa gobyerno, yung mga may malasakit sa bansa, at yung mga alam ang kahalagaan ng impormasyon sa araw-araw na pamumuhay. Ang magandang balita, masasagot na po ang inyong mga tanong. Dahil sa GMA News TV, oras-oras may balita.
ngayon. Bunga ng aming panata na magatid ng serbisyong totoo, buong puso po namin inihahandog sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon ang Station ID ng GMA News TV. Alam namin na may mga balitang kailangan yung malaman agad. Natuloy na ba yung welcome? Tuloy yata eh. Walang mga bus eh. Kanina pa eh. Saan ba napunta ang pondo? Oras-oras, may naghahanap ng impormasyon. Traffic kaya sa EDSA? Late na ako. Sino kayang nanalo? Kailan kaya itataas ang pasahe? Oras-oras, may naghahanap ng sagot. Bakit kaya na-cancel ang flight? Parang may bagyo yata eh. Paano kaya ako aasenso? Ano na nga ba ang dollar exchange rate ngayon? Oras-oras, may nangangailangan. Mawala ba tayo ng tubig bukas? Magkano? May mga bagay na gusto niyong malaman. Nalo ba Team Pilipinas? Alam ko kasi noon lamang sila eh. Paano maiiwasan ang dingge? Oras-oras, may nagtatanong. Kailan maririlis ang national budget? Sana ngayon na, no? Ano na kaya nangyari sa petition namin? Alam namin may mga balitang kailangan ninyong malaman agad. Kaya oras-oras ay balita kami. May update, malalaman ko. Pag kailangan ko, malalaman ko. Pag may issue, malalaman ko. GMA News TV. Oras-oras. At yan po ang mga balita naming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Mel Tiangco, Rhea Santos at Pia Guanyo, ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.